Good morning po mga kapatid at makakahabol pa po tayo kahit panandalian para matuloy natin yung ating Bible study. Tayo po yung manalangin. O Diyos, ang maraming banal, salamat muli Ama sa pagtitipon sa umagang ito upang muli makinig sa inyong mga salita, Panginoon, upang muli to remind us kung ano po ang mga bagay-bagay na dapat namin isabuhay na mula po sa inyo. Muli Lord, patupay at gawin niyo po muli kami sa pag-aaral lamang ito. In Jesus' name we pray. Amen. So may nabitin tayong question and answer. Why is it significant? Sige po, wala na pong masamang sumagot. Bakit po significant? Nasabihin ni Paul na instead of sabihin yan sick, sinabi niya is dead. Wala na tayong kakayahan. Dead, wala na tayong kakayanan. Okay. Spirit dead. Ano pa? Patay tayo sa kasalanan. Patay tayo sa kasalanan. Okay. That's why Bulag tayo sa kasalanan. Bulag tayo sa kasalanan. Ano ba po? spiritually blind. So, kapag sinabi natin tayo ay may sakit, ano ang kondisyon ng katawan natin? Mahina. Okay, ano pa po? Prone to disease. Diba? Prone to any disease. Ano ba? Susceptible. May sakit na eh. May sakit ka na. Pababa ang resistance mo eh. So, Ongoing condition yun. It's either it will worsen or gagaling ka. Gagaling ka or lalala. tingnan nyo, kaya ako Okay. nagsasabi sa inyo, Ngayon, stating the word. Ngayon, ikumpara mo ngayon yung may sakit sa patay. Ano pinagkaiba? Sa may sakit, may pag-asa ka pang buhay. Yung isa, Sa patay, tumitigok. mabubulok ka talaga. Yun. Tumitigok po yung puso mo. End of season. Yun. Yun ang sinasabi ni Paul na bakit mas prefer niyang sabihin na patay kaysa sa may sakit lang. Kasi kapag may sakit, may tendency ang tao na magsabi na ako ang lumapit. 'Di ba? Kasi may part pa dun na ano may role pa siya. Ika nga kaya siya nakalapit. Okay? So, Challenge ako sa inyo. yan yun. Huwag naman ganun. Yan na. Reaction and challenge. Kaya nga, sinabi nga ni sa Ephesians 2 chapter 1 to 10, sinabi ni Paul sa sa verse 4, doon niya ipinakita na talagang 100% galing sa Diyos ang kaligtasan. Hindi dahil sa sarili nating effort kasi meron pa tayong napagaling pa natin yung kondisyon natin dahil ito sa kanyang habag at awa. Pero dahil hindi patay talaga tayo, wala tayong may pagmamalaki kundi ang kabutihan at kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa atin ng ano? Bumuhay sa atin ng ano? Ano? Binuhay tayo ng Diyos ng ano? Binuhay niya tayo ng libre at walang kondisyon. Okay? Pangalawa, how does this passage set the stage for a understanding of grace that is completely dependent on God? Ano ba yung passage natin yun? About grace, di ba? So, ano pong kasagutan natin dyan? How does this passage set the stage for a understanding of grace that is completely dependent on God? So, para may idea kayo, Ephesians chapter 2 verses 1 to 10. So, sobrang linaw dyan na ipinakita sa sinulat ni Paul na wala tayong ambag sa kaligtasan. Okay. Una, sinabi niyang dead. Talaga tayo sa kasalanan para mangang bangkay. Wala nang kibo. Patay na, flat line. Wala nang, parang poste na lang yan, di ba? Tapos bigla niya binanggit ang dalawang pinakamagandang salita sa Biblia. But God.
pag narinig mo yung but God, anong impression nyo doon? May action. May action. But God, ano sabi doon? Rich in mercy. Rich in mercy. Nanggagaling sa Diyos. Sa Diyos nanggaling. Di ba? So, ipinakita rin dito na hindi tayo nakaligtas dahil sa sarili nating effort, dahil wala nga tayong inambag, o sa ganda natin, o sa dunong natin sa Biblia, kundi dahil ito ay, regalo sa atin ng Diyos. Grace through faith. Kaya lahat ng kredito, papuri at glory ay kanino lamang? Sa Diyos lamang. Kaya 100% dependent tayo sa Diyos at wala tayong bearing pagdating sa salvation. So, kaya walang space para magyabang tayo at full space para magpasalamat sa ating Diyos. At ang huli, what are the practical implications of believing that salvation is a gift? Kanina, sinabi natin, di ba? Dahil ito ay grasya na mula sa Diyos. So, ano ngayon ang practical implications? Na naniniwala tayo na ang kaligtasan ay isang regalo. We don't deserve. Okay? Kasi lang kanina, di ba? Bakit nga pa na ako ang pinili? Bakit hindi yung iba? Nandun yung notion na tinatanong sa sarili mo na, why me, Lord, despite the fact that I am a sinner? Deserving ba tayo? Deserving nga ba tayo? Na tumanggap ng grasang yun. Hindi, serious question. Deserving ba tayo? We are not deserving. We don't deserve. Deserving tayo. We don't Ano deserve. tumanggap na gift? Challenge ko kayo, bakit tayo naging deserving? Ano nilipan niya tayo? Nilikha tayo ng Diyos. Tayo parang wala tayo. Pero ang tanong ko nga, bakit tayo ang pinili? Wala hindi pinili yung Paano kayo naging deserving, mga kapatid? Yan, challenge kayo, paano kayo naging deserving? Online, sa online. Pwede kayong sumagot online, ha? Yung mga nakasama namin online. Hanging question is, bakit kayo deserving tumanggap ng kaligtasan mula sa Diyos? Regalong kaligtasan. He's doing it Pastor, for si Ferdy may his own sinasabi rito eh. Kasi, ano nga, lahat tayo makasalanan, so walang deserving. Oy, bakit tayo naging deserving? Eh, he's doing it for his own glory, parang, kumbaga parang lang sa kanya. Because we repent. Hindi, kunyari magbo-boast ka, hindi, deserving ako. Mayayabang Ano ka. yung perspective na pwede tingnan? Bakit ka naging deserving sa sarili? Because I am created in His own image and likeness. Kasi kung sinabi mo, all will come. Chapter 1 ng ano, di ba? Kasi alam niya, pag-create niya ako. Before the foundation of the Pastor, world. Deserve. Diba? Pastor, may sinasabi si Ferdy na ito eh. Ano? Nasa napupunta na ni Jackie, napupunta na. Kaya wala na. Hindi pang ano philosophical. Wala pang ano lang yun nasa lahat. Kasi nakalatag na kasi, di ba? Before the foundation of the world in chapter 1. Na Paano nyo i-connect sa karakter ng Diyos yan? Na deserving kayo. Sabi sa inyo lahat ng tanong, dapat i-connect nyo lahat sa karakter ng Diyos. Pag meron kayong dilema lagi sa Immutability. salita ng Diyos may complete, lagi kayong pupunta uuwi sa karakter ng Diyos. Bakit kayo naging deserving? For me, we don't deserve it. Sa sarili mo yun. Sa sarili mo yun. Sa perspective mo yun eh. Oo. Uuwi tayo sa perspektibo ng Diyos. Bakit ka naging deserving? Ano? Hindi So, niya sa ako eh. Romans Siya pa rin. 3:24, sabi niya, we are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Jesus Christ. Yun yung ginawa niya. Parang global yun eh. Nasa katumbok na ni Jackie. Serving talaga kasi nililait niya tayo eh. Yes. Grenade naman niya lahat eh. So everyone's deserving niya. Direct niya lang, pero hindi niya lahat. Yung creation niya, ano yung kinreate niya? Original creation niya. Walang state of definition. Hindi. Anong attributes mo when you are originally created? Tao. Ang tao. Sino gumawa nun? Inihulman niya sa image ganyan. Perfect. So nung ginawa ka niya perfect, deserving ka ba? Hindi Hindi naman ikaw rin ang nagkamali sa pagkakasala ko eh. Will din niya yun eh.
Plano lahat ng Diyos, aking tatandaan, lahat plano ng Diyos yan. Kaya nga. Walang Kaya nga nangyari pinag- sa humankind history na hindi plano ng Diyos. Existent na. Pero ang tanong ko kasi, bakit nga ako yung pinili? Bakit hindi ko? Bakit sa plan niya ay kasama ako? Well, tatanungin mo pa ba yung Diyos nun? Tatanungin mo pa yung Diyos nun? Dali, anong karapatan mo magtanong sa akin? Who you? Who you? Hindi. Who you? Human. Kasi yun ang karamihan tanong ng mga outsider. That is human So, perspective. mahirap sabihin na ako yung gusto niya. Parang ikanta mo yung, why have you chosen Tanong me? talaga ng outsider. Pero kung titignan mo sa perspektibo na kasi ng Diyos, lagi mo siyang iuwi sa perspektibo ng Diyos. You are originally created as sinless ka, di ba? Binalik lang naman niya pagka-sinless mo. Kaya lang, pinili ka niya. So you are deserving. Kasi pinili ka niya originally from His original creation. Out Binalik niya of lang niya, His- siya lang ang nagbalik sa'yo. Dahil sa sarili mo, wala kang magagawa. So ginawa ka niyang deserving. Dahil ikaw yung original creation niya. Kaso kailangan pa natin sabihin yan na Pero deserve actually, hindi lahat kasi makukuha Hmm? ng sagot. Ako yung paglalaban ko na deserving ako. Delikado. Because God gave me the right to do that. It is God who gave me the right. Hindi sa sarili ko ako naging deserving, but God made me deserving. Pwede mong ano yan, pwede mong sabihin. Depende sa... Pero kung ang kausap Yung mo pagkocontradict dyan, yung may human perspective Yun. ng idea ng salvation. Correct. mga kapatid. Yun. Kapag wala ka sa status ng spiritual, hindi kayo matatapos. wala. Kasi Hindi kayo nila matatapos. yung tunay na plano ng Diyos eh. Yun mismo. At hindi sila naniniwala sa eleksyon. Yun na. Sa number 1 talaga. Babalik siya doon. So, Nagiging Makakuha yung idea kaya para mas maintindihan. kaya nagkakaroon ng debate lagi is bakit? Kasi ni-inject tayo yung human nature natin. Yung human point of view. Di ba? Ah. Okay? We are talking about God's perspective here. Not human Not perspective. human perspective. Sa usaping salvation. Deserving ka sa Diyos kaya kanya pinili. Dahil wala ka sa sarili, walang magagawa ang sarili mo. You're totally depraved from your own nature dahil sa kasalanan mo na na-impute sa'yo. So, inelect ka niya, ginawa ka niya deserving. So, sa human perspective mo, dahil pinili ka niya, sa pag-iisip mo, deserving ka. Dahil ama mo yung Diyos eh, anak ka niya. So, you deserve all from Him. Binigyan ka niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At pag nagkaroon ka ng karapatan, wala ka bang hindi ka ma-deserve? Deserve mo lahat ng rights. That is in God's perspective, hindi sa human perspective. Iba yung human perspective eh. Yeah. Because until now, I cannot say, I deserve, no, I always tell my Yeah, because you're putting yourself into father their that level. I really don't deserve it. Hindi, siya naman kasi nandun siya sa nagpapakababa. Yun nga. siya. Dahil lumilevel siya sa tao. Oh, kasi pag nag-pray ka, hindi mo naman pwedeng sabihin, thank you Lord, binigyan mo ako, naging deserving ako sa iyong awa na Mm. ba? So you're still putting yourself in humble status. Hindi yun ang tamang prayer. Ayan. Sinabi mo, thank you Lord, at naging deserving ako. Hindi naman, Tama yung hindi prayer na, mo. I cannot, ano, palagi kong sinasabi talaga na yung makasalanan talaga ako at kinahabagan lang talaga niya. Yan ang ibig sabihin, naging deserving ka. Yeah, even though you're not deserving, naging deserving Oo, ka. I mean, from my mouth. Mm. Hindi So, ko in siya your personal... ma-assert. So, any more questions? Sa questions? That is the beginning of our doctrines of grace. So, pasok tayo ngayon sa picture na to. Okay, give your description. Your biblical interpretation. Kabaliktaran ng Psalms 1. Ano yun? Oo, Kabaliktaran daw ng Psalms 1. Tagtuyot sa Tagtuyot. tagtuyot Ano ba? sa masamang mga Ano yan? Lanin niya, lanin niya. Yung ano eh, yung ano eh, Yung mga sino, yung may... Oo, yung na, yan yung sin na Mga? na-decide lang.
parables of the Binunla sa ibang lugar. Okay. So ano mapapansin niyo sa kabuuan? Nasaan yung picture? Nasaan? Barren. Barren, di ba? Pero, bakit mo nasabing barren? Samantalang may tumutubo. Diba pag barren, para bang marami tumutubo. Ayun nga eh. Okay. Ang kapaligiran is dim. Okay. Hindi. Patali yan, patali. Hindi pantay eh. Okay. It is a vast barren desert under a dim sky. So, anong symbolism ng crack na lupa? Kulang sa Pagtuyot? Kulang sa hamog yan. Kulang sa hamog? Ano ba? Mga nagre-represent kami ng kulang sa salita. Kulang sa dilig kasi walang ulan? Kulang sa vitamin yung... Kulang sa vitamins? Hindi, yung lupa. Actually, yung lupang ganyan, linang yan sa amin, eh, linang. Linang? Alam mo yung putik na mino? Ah, yun, yung natuyo. Pag natuyo, at saka Hmm. yan. Usually, ganun. Linang. So, this is a cracked, dry earth stretching far. Gawa ka na sa barren siya, symbolizing the brokenness and helplessness of humanity. Bakit natin nasabi yun? Brokenness and helplessness. Kanino siya umaasa ngayon para mamuhay, ika nga ay mamuhay ulit yung lupa sa ulan? Umaasa lang siya. Okay? Ngayon, bakit ngayon mayroong isang tubo doon? Ano yun? May naligaw. May naligaw na kaluluwa. Ha? Anong purpose naman ng liwanag na yun na nakaturo sa halaman? May pag-asa. May pag-asa. Tama! Sisibol pa siya. Correct. May bukas pa. Yan ang mga ganyan tayo ng may bukas. Is a single faint ray of golden light na sumilip sa kadiliman ng kalangitan. Okay? Touching a small green sprout emerging from the dust, symbolizing hope. Okay? And life only kanino galing? From God's grace. So, pinapakita po dyan na ang estado ng tao ang total depravity. Yun tayo umaasa. Wala tayong magawa kasi nga tuyot tayo, wala tayong dilig, okay? Ayan tayo. Hindi natin alam kung mabubuhay ba tayo o mamamatay tayo. Sa talim, parang sa talim magpitable. Pero sa taon hindi. Kasi gumagawa tayo eh. We are working for our own selves. In human nature, masasabi natin yan. But sa inclination ng usapin ng salvation. Sa usaping salvation, yung estado ng tao yun. Na hindi natin alam, bigla na lang sumibol dyan at hindi natin alam kung magpapatuloy ba siyang mabuhay o mamatay. Yun yung akong tanim. No. Wala ka talagang magawa yung tanim. Wala It's talaga. very dependent to the Creator. Pero tayo talaga as human, we can do something about it. Magdidilig tayo. Iinom ka ng Aasa tubig. tayo doon sa ano. Oo, kaya sa tao, oo. Aasa tayo sa liwanag, doon sa liwanag. Eh, nga, kaya may pag-asa pa rin eh. Nagbibigay ng liwanag sa atin. So, yun yung state ng tao, total depravity, which is, before, napag-aralan na natin, so ano yung total depravity? Ano yung total depravity? Patay. In short, patay. Walking Dead. Okay? The objective is to understand that sin affects every part of humanity, leaving us spiritually unable to choose God or submit to Him on our own. So, ika nga, patay tayo. Wala na tayong, para tayong poste. Hindi tayo makakilos, hindi tayo makagalaw. So, definition ng total depravity or total inability, sabi ng iba, it's a radical depravity. Pare-pare lang po yan. Humanity is not as evil as possible,
but is evil in all its parts. Mind, will, emotions, and flesh. This results in a total inability to save ourselves or even to seek God without His intervention. Yan po ang description ng total depravity. So, imagine a city of statues. These aren't ordinary statues. They are living, breathing people who have been turned to stone. They cannot move, see, hear, or feel. They are not just immobilized, they are utterly unaware of their condition. So, ano po ang pwede nyong sa narrative exposition na to? Imagine a city of statues. They aren't ordinary statues. So, do you think masasabi natin na ito yung sitwasyon natin bilang mga tao? So yan talaga nangyayari sa Ayan, mundo diba? ngayon. At nakikita natin Tayo mga taong gumagalaw, pero ano? wala naman hit na sila, wala na silang pakialam sa mundo o sa kanyang ginagalawan, sa kanyang Mismo. kapwa-tao. Hmm. Patuloy silang namumuhay ng alin sa gusto lang nila. At ayaw nilang marinig ang salita ng Diyos na nagpakabuti sa kanila kundi yun yung atas sa mga kanila. Mismo. Kaya actually namatay si... Sige, tuloy. Sa sarili nila, sarili. Opo, tama po yung pastor. So, this is the biblical picture of total depravity. So, humanity in its natural state is spiritually dead. Alam na po natin yan. Bulag sa glory ng Panginoon, deaf to His call, and powerless to respond to Him. As the scripture says, no one seeks for God, there is no fear of God before their eyes. Romans 3:11, 18. The heart is terminally ill, incurably deceitful, Jeremiah 17:9. The city of stone is not just in trouble, it is doomed. So, yan pong kalagayan natin. We are doomed. Then, dumoble. So, key scriptures and explanation. So, bakit po Genesis 6:5 na bakit po Genesis 6:5? So, the comprehensive nature of sin, every intention was only evil continually. So, bakit po na-connect ang Genesis 6:5 sa usapin na total depravity? Check nyo po yung ibig sa Bible. Genesis 6:5. Bakit po siya nakakabit sa total depravity? Pakibasa nga po. The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. So, ano sabi doon? It's only evil. So, kung sakaling nakiklaim ako bilang isang tao, I'm not that one, I'm not evil. Because I can think clearly that ito yung tama. Ayon sa kanyang discretion, ayon sa kanyang paniniwala, ayon sa kanyang alam. At lalo ayon sa kanyang napag-aralan. Highly educated man, sasabihin niya, no, I am good. Whatever I do, whatever I've done, I'm good. Hindi, boss. Alam mo ba, bibigyan ko na ngayon ng halimbawa. Mamaya na. Sige, talaga. Hindi, okay lang. Sige lang. Hindi, okay lang. Ano lang, 5 minutes ago. Sige. Problema yan, mahaba yung oras. Ang ganda tayo. Maraming kape. Oh. Katulad, may narinig ako about kay Charlie Kirk. Oh. Naman natin na lahat siya. But then, ina-upload siya ng mga ng Jewish, especially the rabbis. At sinasabi niya, ganun ginagawa namin, even my forefather, Abraham. We use the tent to dialogue with the people. Anong ginawa ng tao? He's using Abraham. At na sinasabi niya, ang ginagawa niya ay ayon sa Panginoon, sa salita ng Panginoon. Kaya nga against sa abortion, etc. etc. Kaya naman pala niya eh. Bakit sabi dyan? Oo nga. Wala siyang kakayahan. Wala siya kakayahan. Bakit nga ba? That is because that is the nature of man. Ay, what's the business ng Genesis 6:5? Ano ba sabi doon? Di ba naturally simple ka? That makes you corrupt. That makes you depraved. Only evil Siguro, continues. inability lang tayo to save ourselves. But we can do good
receive what? From where? O, lahat kasi yung tao, no, pwede sabihin siya yung may mabuting gawa, di ba? Sa perspektibo Walang ng tao. merit yun. Yeah. Yes, yun yung tao. Yun. Tawag si Satan. Yeah, we have Lahat ng... we have capability to do good, but Ba't walang merit? Kasi Yes, corrupted yung in nature. the eyes of men, doing good things is a plus point for you. But in talking about salvation, pertaining to salvation. wala tayong no merit yun. Okay, sabi nga sa Genesis 6:5, ipinapakita dito ang total depravity sa pamamagitan ng paglalarawan ng every intention of the thoughts of his heart was only evil continually. Ibig sabihin, pati ang pinakamalalim na intensyon ng tao, pag-iisip, ay puno ng kasamaan. Hindi lang mga masamang gawa, kundi pati ang kanyang puso, isipan ay natural na nakatutok sa saan? Sa kasalanan. Pinapakita dito na ang kasamaan ay hindi lang panlabas, kundi systematic at continuous. Kaya wala talagang kakayanan ng tao mag-isip o gumawa ng purong mabuti ng walang biyaya ng Diyos. So, mercy pa rin ng Panginoon kung paano tayo makapag-isip ng tama. Okay? Ay, brother, dagdag ko lang. Ang susi kasi for eternity or for salvation is yung holiness, di ba? Kaya mo gumawa ng mabuti, tanggalin na lang natin kunyari yung depravity. Pero may kasalanan ka pa rin. Di ba? Kahit na 10,000 o 1,000,000 na kabutihan mo, isang kasalanan mo lang, corrupted na. So, Domino ibig sabihin, effect yan. wala kang holiness. So, ang susi sa pagpunta sa langit is holiness. No. Perfectness, righteousness. Isang kasalanan mo, 1,000,000,000 mabuti, makasalanan ka pa rin. So, ano possibility? May possibility ba na mapunta ka ng langit? Wala. Wala, totally. Kaya nga gumawa Dahil ng may sin ka pa rin. Jesus. Wala ka talagang magagawa as in, kaya kailangan dumating ni Kristo. Yun lang naman ang formula nun eh. Kaya nga siya nga yung gumawa nun. At siya Yes. through him nga. Kasi siya lang yung host. Sinless in nature. So, Kasi hindi sa galing sa first Adam, di ba? So, It's the second Adam. Kaya ka tinawag na second Adam. New creation siya. yes, ako'y natutuwa at so from our previous studies, nandun pa rin sa inyo. Yung problema sa tao na may self-righteous, di ba? Gumagawa sila ng ladder, papunta sa langit, sariling ladder. Yes. Napakahusay ng nabanggit mo. Kasi nga doon sa kanina sa luma natin palataya by ano May ghost project kasi dun eh, kaya may panibagong ladder. Workplace eh. Doon sa workplace na yon, ang akala nila yun ang papunta sa kaharian ng langit. Ah. Pagiging banal yung workplace na yon. Yung mga sa luma natin pala ng mga panahon, good deeds, workplace na good deeds nga. Tayo mga regenerator na nandun tayo sa Shola Pide, Faith Palong. Sa kanila, yung luma natin ano, palataya na good works. Yun ang alam nila. Oh. Sa atin naman, yung gumila dapat. Yung gumila. Hindi pa rin ang lahat. Sabi nga eh, sa Arkham meeting, i-share ko lang. Ang kaligtasan ng tao is through grace, sabi natin ngayon, di ba? Sino yung tanong na yun? What about anong naging kaligtasan ng mga sa Old Testament na tao? Kasi nga, mga dispensation, Oo. dispensationalist. So yun ang naging kaya humaba yung meeting na So, yun. hindi sila ligtas yung mga... Ano naging kaligtasan nila kung hindi deeds? O may direkta silang... Ano naging kaligtasan nila compare sa New Testament? Oh. Di ba? Dito sa mga panahon talaga yun, sinabi, gumagamit ng ano, gumagamit ng lingkod ng Yahweh Oh. para i-deliver. May direct connection sila sa Diyos? Oo, direct connection sila. Na madali nila makausap ang Diyos? Direct line. May direct line sila. Oh, yun ang iiwan ko sa inyo ngayon. Siya. Para at least nasa Genesis pa naman tayo eh. Ano nagkaligtasan ng nasa Old Testament na tao at sa New Testament na tao. Siguro Okay? Madagdag ko lang. Ano yan ha? Madagdag ko lang sa sa kanila. siya. Sa panahon ngayon na punong-puno ng Kontrobersya. o punong-puno ng kaguluhan, parang nag-aapoy ang mundo in every part of the world. And sa balik tayo sa nangyari dun sa US,
nabaril si Kirk. Nabaril siya, it is not just because of him na may galit sa kanya. It is because of the word of God that is being taught to the people. Now, sa atin, bilang isang mananampalataya, kasi pinag-uusapan natin ito dahil alam natin ang salita. And the thing is, we know the absolute truth. Diba? Kasi ang pinag-uusapan ng absolute yung sovereignty ng Panginoon Kasi kung wala kang absolute truth, yung katotohanan ng sinasabi ng Biblia, wala ka naman sa dyan Wala ka dyan. Kasi pwede kang mga pangatwiran ayon sa kalooban, kaalaman ng tao. Di ba? Pero kung ikaw nga ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, He transform you. And this is the one that you use to tell to the people. Kaya iyan ang pinakamahalaga natin gawin. Patuloy tayong mag-aaral sa Panginoon sa salita ng Panginoon at patuloy natin i-spread ang kanyang salita. Ang katotohanan dala niya. Okay? So, that will be our... Ano masyadong problema yung paano na-save yung mga Old Testament. Oh. Kasi alam naman natin that Ano lang they naman- are saved by faith pa rin. Ah, Consistent yun. Hanggang sa Old Testament, mula Old Testament hanggang New Testament. O, makikita nyo sa kay Abraham. And because of his faith, it was counted to him as righteousness. So they are saved by faith. Through faith. Okay? Tayo pa manalangin. O Diyos, sa maraming banal, salamat sa maiksing oras na ito na makinig muli ng iyong salita, Panginoon, to remind us about our status for being in the total depravity position, Panginoon, ng aming mga puso. At muli, Panginoon, salamat sa liwanag na pinakilay po sa amin, sa aming mga buhay. Muli, Lord, patuloy at gabayan niyo po muli kami sa aming gagawing pagsama sa inyo sa worship service namin maya-maya. At muli, be in the midst of this fellowship. It's in Jesus' name we pray. Amen.